Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong dating sikat, no? Na ngayon ay tapos na yata ang contract niya sa mga Duterte. Aha. Kilala niyo naman ho ito mga kababayan. Madali na matandaan ho yung mukha nito. Oo, ito ho yung bigla na lang ho sumulpot na hindi ho natin alam kung saan galing impyerno. Ito ho yung nagpauso ho ng Fidelix Kuno. Ha? Palakpakan natin. Buhay pa pala to? Oo, si Jonathan Morales. Ito ho yung dating uso, nalaos na ngayon. Oho. Alam niyo naman ho kasi mga kababayan, nasanay ho siguro si Jonathan Morales dati na yung mga DD shit na mga followers ho ng mga DD shit nakatuon ho sa kanya kasi dati sikat ito eh. Kumbaga nasa kanya ang bola noong mga panahon na yon eh. Ngayon siguro hindi niya matanggap wala na. Dati pa witness pa ito. Pa agent pa. Ngayon nag-vlog na lang din. Yun lang din pala kalalabas. Hindi naman pala ang plano mo. Ang dami pang paligoy-ligoy. Gusto mo lang din pala gumawa ng YouTube channel. Eto mga kababayan. Nako, ewan ko ba? Bakit gumagawa ho ng mga usapin? Gumagawa ho ito ng mga, ewan ko ba bakit ewan ko ba kung bakit dinadamay nila ngayon ito si Ferdinand Marcos Sr. Although siguro pwedeng itapik, pwedeng mabanggit kasi siguro hindi nila maiwasan dahil tatay ho ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ni Ferdinand Marcos Jr. Pero bakit para yatang pati ba naman doon sa kanyang kinakalagyan, nilalagakan dito sa libingan ng bayani, pupuntahan? At kung ano-ano sasabihin, ibibidyohan, ibablog? Anong kataran, nako? Ewan ko kung anong pumapasok sa utak nitong mga ito. Ito si Jonathan Morales, ito rin isa ho ito sa mga nag-rally, nag-welga, dyan siya. Welga talaga. Dyan siya Edsa Shrine. Actually, hindi naman Edsa Shrine yan, hindi naman sila doon nag-rally. Nandun doon sila sa harap ng Robinson eh. Pagkakamalang pang mga empleyado ng Robinson to, baka akala nag-welga pa, baka akala nagtapataas pa ng mga sahod. Minsan merong bit-bit yan eh. Hawak-hawak yung anong tawag doon? Yung kanyang may tawag doon sa papel na yun. Ano matawag doon? May nakasulat. Asa ng 20 pesos na bigas. Gasolina, mataas. Putik na. Ang OA, ang immature, ang putik. Tanda mo na, gumaganyan ka pa. Ito mga kababayan, meron siyang post. Sabi niya, hoy, babangon ka ba dyan o huhukayin ka namin? Pinalibing ka ni PRRD, tinraidor pa ng dayon. Anong pinalibing ni PRRD? Ang nagpalibing niyang tanga Korte Suprema. Anong pinagsasasabi nito? Pinalibing daw ni PRRD. Korte Suprema nagpalibing niyan tanga. Ililibing ba ni PRRD kung walang kautusan ng Korte Suprema? Nilibing lang sa kanyang term. Sa term niya lang nalibing. Pero Korte Suprema ang nag-utos niyan. Tanga-tanga kayo. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ito. Gumaba naman ng video na ito, tama-tama, ano? Ito yung puntod ni Apo Lakay. Ay, isusubok ako sa'yo. Alam mo ba, itong anak mo na presidente namin ngayon, abay, mas malala pa pala sa'yo. Na kung saan lakas magnakaw, palagi pang bangag. Ha? At walang desisyon sa kanyang sarili, walang disposisyon. Talagang ito yung nagpabaksak sa Republika ng Pilipinas. Nakakahiya.
Nakakahiya. Nakakahiya raw si PBB. O yan, pinuntahan ho yung nicho. Yung pinaglilibingan ho ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos na dati ho nating presidente rin. Si Ferdinand Marcos Sr. Oh, nagsusumbong ito. Parang tanga. Nagpabaksak daw si Pangulong Bongbong Marcos. O, tingnan nyo mga kabastusan na ito, no? At ito, no, magtataka mga kababayan, bago niya ginawa ito, may video siya, kino-cover niya yung paglilibingan ni Nora Honor. Kasi di ba yumao nga rin ho si Nora Honor. Ginamit pa si Nora Honor para makapasok yata doon sa libingan ng mga bayani. Pero ang pakay talaga, yung libingan ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. Bakit ko nasabi? Ang unang upload niya, ang unang live niya, yung kay Nora Honor. Painggan niyo. Nandito po tayo ngayon sa libingan ng mga bayani kung saan ay nakatakdang inagak ang mga labi ni national artist Nora Honor. At dito nga po ay narito tayo. Parang tanga. Ba't ka nandyan? Miyembro ka ba ng nariyan? Ay, malamang ito. Putik, ginamit pa si Nora Honor para makapasok talaga sa libingan ng... Pero ang pakay pala talaga, si Ferdinand Marcos Sr. Nagpapapansin yata ito, mga kababayan, mga ka-analyze, kasi siguro hindi niya matanggap na dati sikat siya, ngayon laos na, kaya gumagawa ng gimmick para pag-usapan siya. Putik, di naman po pwedeng dire-diretso ang sikat mo. Bakit? Artista ka ba? Kung hindi naman dahil sa mga ginagawa mo, mga imbe-imbento, mga pede-pedeya leaks ko, no? Hindi ka naman pag-uusapan. Kung hindi mo pasisiraan si Pangulong Bongbong, di naman totoo ng tao sa'yo. Ba't ka naman pag-uusapan? Ba't pag-aaksayang ka ng panahon ng oras ng tao kung di mo naman pinag-uusapan, di niya pinag-uusapan si PBBM? Putik, sino ka ba? Ano bang meron sa mukha mo? Bakit pag-uusapan ka ng tao? Diba? Natural, laos na yung Fidelix kuno mo. Walang nangyari, nalaos, no? Nawala na lang na parang bula. O natural, laos ka na rin. Gano'n lang naman yun. Parang tanga. Ito pa gumawa pa. After nito, gumawa siya ng ganito. Gumawa siya ng ganung video, nagpunta sa kay Nora. Sa mismong napunta na siya rito. Yung tatay mo, yung anak mo, puro katarantaduan ang ginagawa. Yan. Nagpunta na siya dyan. Yan. Yung tatay ni Bongbong Marcos. Yan. So maliwanag mga kababayan, itong si Jonathan Morales, ginamit lang ho si Nora Honor para makapasok lang ho dyan sa libingan ng mga bayani. Pero putik, ang pakay nito, puntod ni Ferdinand Marcos Sr. Kasi unang-una, ba't anong gagawin mo dyan? Bakit kine-check mo yung lilibingan ni Nora Honor? Hindi pa naman siya nililibing niyang araw na pinuntahan mo. Ngayong araw pa lang na to. So anong ginagawa mo dyan? Hindi mo na malaman kung nasaan utak nitong mga to, no? Yung tatay mo, hoy, yung tatay mo, yung anak mo, puro katarantaduan ang ginagawa. Grabe. Yan. Yan. Yung tatay ni Bongbong Marcos. Yan. Ito sana makarating itong video ito sa Malacanang, sa NBI or sa PNP kung anong po pwedeng ikaso rito sa taong ito kasi kasi sinasabi niya na hindi raw siya natatakot makakasuhan, hindi raw siya natatakot magmamatay. Di magpakamatay ka na lang. Kung hindi ka natatakot mamatay, ba't kinakailangan manggago ka pa ng mga taong nananahimik na, mga patay na? Di tumalong ka na lang sa building. Ano pakialam namin sa buhay mo? Diba? Hindi raw siya natatakot makasuhan, hindi siya natatakot mamatay. Anong gagawin namin kung ang tingin mo sa sarili mo, patapon ka na? Wala ka bang negosyo? Wala ka man lang bang hanap buhay? Negosyo or ano? Wala. Bukod dyan sa pag-social media. Wala ba?
At naiisip mo magpakamatay na. NBI, Philippine National Police. At itong Administrasyong Marcos, Malacanang, nako, mga sir, mga ma'am. Sana mapanood nyo ito. Kayo na ho bahala kung may po pwedeng maikaso rito sa taong ito kasi pati ba naman yung puntod ni Ferdinand Marcos Sr., dati nating presidente. Natatay ngayon ng ating presidente rin na si PBBM. Ba't ginaganito? Walang mga respeto itong mga ito. Tapos tuwan-tuwa pa yung mga DD-shit niyan. O, kala mo hindi mga Katoliko. Tapos pagkalinggo, banal-banalan. Kaya nga itong mga DD-shit na to natututo rin ng mga pagiging walang niyang mga ugali. Kasi ganitong mga tao, vlogger ang pinanonood. Mga walang niya rin eh. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.